View o N. O layunin, di ba? O, tita tingnan mo yan, ha? Di mo alam, tita, yun, ha? Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Pero, Jing, ang isa pa nating guest ngayong hapong ito ay isa ding tao na tumutulong po sa ating foundation. Ang kanyang family ay very much kapamilya po ng ABS Foundation. Pero he's with us this afternoon kasi gusto rin niyang mag-share kung anong mga kwento niya sa kanyang buhay, yung kanyang purpose, which hopefully will be inspiring for other young people. Ang ating gwapong kapamilya, the founder of Best Friends of Nueva Ecija, Mr. Renan Morales. Hello, Renan. Magandang hapon. Hello. Good afternoon, Tito Jing. Miss Susan, hello. Kamusta po kayo? Ako nga Fatchoy. Yan. Okay, Fatchoy. Dapat naka-red yata ako. Oo nga, hindi. Yan, si Jing lang. Ako na lang, Jing. ako na lang. Oh. Ano bang ibig sabihin ng best friend? Ay, opo, good afternoon. Para po sa hindi nakakaalam, yung Best Friends Foundation po ay itinatag po namin ito 3-4 years ago. Ito po ay naging tawag ko po sa lahat ng best friends sa Nueva Ecija. Nag-start po ito para po magkaroon ako ng engagement, hindi lang po sa matanda, sa bata, sa lahat po ng klase na aspects ng tao para po magkaroon kami ng friendship. At the same time, sa ganun klaseng medium, magkaroon kami ng way para makatulong. Di ba it's a basketball league, Renan? Talking about the basketball league, isa lang po ito na yung Best Friends Foundation na tumutulong sa sports. So, the last time po na we were here, na-feature po kami sa ABS-CBN Kapamilya. And marami pong salamat. Nagpapasalamat po ako ulit. Dahil yung Nueva Ecija Best Friends, which is the basketball for NBL, alam niyo naman po, is yung proceeds po namin ng aming basketball team ay napupunta po para tumulong din po para sa mga kababayan natin. So, Renan, ikwento mo nga sa amin. Okay. Ano ba yung naging purpose mo sa pagpapatayo nitong foundation na to? Ito ba ay naisip mo? Bata ka pa lang? Ito ba ay, sabi nga nung quote ni Lucy, ito ba ay derived sa iyong pamilya o sa iyong experience sa buhay na na-inspire ka gawin ito? Opo, yung Best Friends Foundation po ay ang main purpose po ng Best Friends Foundation ay unang-una po yung mga people with disability. Alam niyo naman po yan, tinutulungan ko po, mahal ko po yung mga kababayan natin na may mga kapansanan. So, isa po ito sa tinutulungan ko. Ngayon po, nagpo-focus din. Sige po. Hindi, pero bakit sa mga may kapansanan, meron ka bang hugot? May kaibigan ka ba? May kamag-anak ka ba na meron kapansanan na ito ang naging focus ng best friend? So, saan ito nanggaling? Before I even answer, Dita, tatlo po yung main na tinutulungan ko, PWDs and with alcoholism and drug addiction, substance use disorder na tinatawag, and also rape victims. Ano yun? Rape victims Rape po, victims, mga kababayan. okay. Opo. Ito pong, mga ito ay, nung pong ako ay, when I was young, nakasalamuha ko po itong mga taong ito at naramdaman ko po yung needs nila. Hindi ko naman po sinasabi na kahit papano, maluwag po naman kami sa buhay. And nakita ko po na mapakadaming Pilipino na kailangan din po ng tulong. So, of course, based on my experiences, and then now, growing up, I see my strengths. So, yung hope ko for them to recover is, yun po yung nag-drive sa akin, yung passion ko. Yun nga po, dahil napagdaanan ko din to, tita. Okay, pero yung mga kausap mo, di ba? Yung mga miyembro ba nung iyong foundation? Foundation to, no? Opo, yes. Okay. Iba-ibang edad ba to? Okay, in terms, pag po pinag-usapan natin ang alcoholism and drug addiction, wala pong pinipiling edad. Kahit po ano ang sombrero ninyo, ang sapatos ninyo, doktor, politiko, bata, matanda, in terms ng percentage po ng alcoholism and drug addiction dito sa ating bayan, alam niyo naman po yung nangyayari. So ako po ngayon, tulad po ng last project ko, I was in Cebu. I started there before New Year's. Ito po yung ginagawa po namin sa Cebu ngayon. Nire-recover ko po yung lahat ng mga
families doon na literally on the streets. And tinutulungan po ako ng mga taga-ABS-CBN, ng mga actors and actresses, hindi ko na lang po babanggitin, ayaw nila mabanggit. Nandun po kami until sinulog, and mga donations from damit, food, and then ina-educate po namin sila para po makatulong kami sa mga So, victims. Renan, is it fair to say that at one point, ikaw ay involved in alcoholism or in drugs, and that's the reason why ito yung hugot mo na nakapag-inspire sa iyo? Kasi ang pinag-uusapan namin kanina ni Boris that sometimes your purpose comes from your pain. Di ba, Boris? Di ba yung pinag-uusapan natin? Mahalagang ingredient yung life experiences natin in forming our purpose. Because I believe that God designed us in such a way that walang experience na wasted, walang experience na sayang. So pati mga hugot, mga karanasan, mga pains, can be a meaningful conversion into our purpose. Totoo po yun. Totoo po yun. Ako, I was also, I don't want to say a victim, but I was also on the wave when addiction and alcoholism was really present during the 90s. Okay, and I started really young. Ilan taong ka? I tasted alcohol at the age of 13. 13. So, and also high school, I tried marijuana, and then at the age of 17, I tried shabu, and then so on and so forth. So at the age of 19, when I started recovering, doon ko nakita na, sabi ko, may purpose pala. Pero Diba? paano mo Yes. nakita yung purpose na yun? Okay, growing up, nakita ko po na sa alcoholism and drug addiction, nandyan po yung relationship problems. May mga bottom po kasi na tinatawag akong na-experience. In terms of financial bottoms, naramdaman ko na nauubos yung pera ko. Emotional bottom, kahit na minsan I can do good, I can work, meron ako lahat, pero malungkot pa din ako. Sabi ko, why is this happening to me? Tapos at one point, parang sabi ko, parang nag-iiba yung pananaw ko. Parang nagkakaroon ako ng delusion, mental bottom naman yon na tinatawag. Sabi ko, parang masisira yata ulo. Napaparinig ako, yun yung tawag dun sa mga kabataan ngayon. No? And ang mahirap nun, dumating sa point, before I got 20, before ako mag-20, yung spiritual bottom. Sabi ko, meron ako lahat, may pera naman ako, nakapag-aral naman ako, malakas naman yung katawan ko, wala akong physical bottom kasi I was an athlete, di ba? Pero yung, meron ako lahat pero malungkot ako. So at one point, sinisisi ko yung Diyos, bakit mo bigay sa akin to? Anong problema? And Renan and Jing knows, and of course Boris also knows that suicide is a big problem in our country right now. That so many young people are taking their lives at such young ages, and maybe ito ang kinikwento sa atin right now ni Renan has also something to do with it. Ganyan din bang nakikita mo sa iyong trabaho, Boris? I mean, karamihan talaga, unless you discover your purpose, you always find your life to be meaningless. Kasi sabi namin, may 3 stages tayo sa buhay. We go through a survival stage, yung you really just want to cut throat and make it big in your life. Then you become successful. And then, Renan probably experienced success to a certain point, pero sabi niya, parang kulang. Parang kulang. Yun yung third stage, yun yung significance. I mean, and you only find significance when you discover your purpose. And I think yun yung tumawid sa buhay mo. Just listening to you right now, na everybody reaches those points, and even people na kumikita financially, hindi sila bottom, or physically hindi sila bottom, emotionally hindi sila bottom. But there's something missing and you always want to fill in that gap. Yung question ko, Boris, no? Kasi kaya tinatanong ko si Renan kanina, paano niya na-realize. So, para bigyan mo rin ng tips yung mga kapamilya natin, kailangan mo bang pagdaanan muna, di ba? Ang napakaraming pagsubok bago mo maisip kung ano yung iyong purpose? Kailangan mo bang dasalan, di ba? O kailangan mo ba ng ibang tao na mag-guide sa'yo? O kailangan mo lang bang mag-reflect, di ba? On your own. May iba mga mongha, di ba? Na nagre-reflect lang and naman. And then yung third one,
there are things that we need to resolve. Minsan yung purpose natin requires further education, requires us to reconcile with an enemy, and we should take actions in doing that. And whatever God wants you to fix in your life, baka you need to fix it. So remove, retain, resolve. Ayun, okay yun. Okay O yun. Renan. Yes, sa akin po very important siguro masasabi ko para sa mga mahal natin sa buhay. Opo, na makita yung purpose nila, no? Is number one is be honest. Diba? Maging honest ako sa sarili ko. I'll speak again for myself. Dapat maging totoo ako sa sarili ko. Diba? And sincerity is very important. Ano ba talaga yung gusto ko? Saan ba ako magiging masaya? Saan ako magiging maligaya? And then from there, dapat matutong mag-adapt. Kasi iba-iba nga yung nangyayari sa buhay natin. There are things that we cannot control, di ba? Katulad yan, meron tayong nangyayari sa Taal, may mga kalamidad, merong family member na nagkakasakit, meron akong pinagdadaanan, ang hirap sa financial, and never ending ito sa buhay. Every single day may crisis na darating, and paano kong i-approach ito? So it is very important for me to adapt. Kahit dumating pa yan, all I have to stay focused, maniwala ako na hindi ako pababayaan ng Diyos. Totoo yun eh. Alam mo, baka maraming nakikinig sa atin ngayon na taga Batangas, taga Cavite, and they are victims of that Maraming salamat. So siguro, Renan, I also want to ask you, at least ikaw, nangyari ito when you were young, no? Opo. Pero maraming nakikinig sa atin that might still be in the situation right now na sila ay hindi pa nakakaalis sa kanilang habits of either alcoholism or anything that is addictive. Okay po. Aside from praying, aside from siguro reading information sa internet as to what you can do, ano sa palagay mo ang talagang nakatulong sa buhay mo na ito ay mapaikot mo for you to become who you are today, that hopefully they can draw inspiration from your experience? Okay, tita. Well, coming from me, sabi ko hindi naman ako perfect na na example, 'di ba? Wala naman pinakamagaling in terms of recovery. Pero kung nagsasuffer pa sila, sa akin lang, sana katulad nun ko na-identify na ng isang tao na may problem ako sa alcoholism o sa addiction, is number one, kailangan ko lang yung willingness. Yung magkaroon lang ng So talagang galing sa iyo. Kailangan galing sa iyo. At the end of the day, kahit pilitin ako ng nanay ko, ilang doktor, kahit pagdasal ako ng pare, si presidente, hulihin ako, lahat ng at the end of the day, 'di ba? Inside out comes from within. So ang sa akin, kapag naramdaman ko na parang there's something wrong, kailangan ko na magbago, may naapektuhan na. Well, the willingness, yun lang yung key. And then from there, nandito po kami. Marami pong may talagang katulad namin na gusto po kayong tulungan kasi the more I help others, I help myself. Yan po ang nangyayari sa amin, Meron mga ka bang recovery. specific na mga organization, mga taong pwedeng tawagan ng mga nakikinig sa atin na pwedeng tumulong if you are currently involved in some kind of addiction? Yes, marami pong right now po yung ating government is meron po yan tayo na tumutulong, like BADAC, nandyan po ang PNARC, nandyan po ang PIDEA, tumutulong din po sila, no? And there are foundations like ABS-CBN, tumutulong din po sila. Sa Cebu, meron po kami tinatawag na FARM, Family and Recovery Management. There is also Bridges of Hope, private rehabilitation facilities. Napakadami po nito. Sensitibo po kasing pag-usapan ang recovery, no, pagdating sa addiction and alcoholism, dahil ngayon po ang ginagawa ko po ay ini-introduce ko ang eclectic way approach, which is sa isang tao po kasi na nagre-recover, pag pinag-usapan ng alcoholism at addiction, hindi po ito parang t-shirt na one size fits all. Bawat isang individual, iba po ang pinagdadaanan nito. So hindi ko pwedeng sabihin na ikaw, kailangan ganito kang gawin mo. Kailangan mo magdasal para mag-recover. Kailangan mo minto para mag-recover. There's no such thing. It's an open-ended case. So, like I said, it's a very sensitive matter. But meron pong mga professional na ngayon na nag-a-assess. Depende po kung anong sitwasyon ng isang
alcoholic or isang addict. And yun nga po ang sinasabi ko, there is recovery, there is hope. Huwag po ninyong iisipin na walang pag-asa dahil tayo mga Pilipino, yun na lang ang meron tayo. Di ba? Pag-asa na lang. Pag tinanggal pa po natin yan, wala na po tayong kapupuntahan. Kaya lagi ko yan sinasabi, di ba? Kaya nga po pagka meron kaming gathering at thousands of attendees, high school and colleges, kapag gumawa ang JCI, kapag gumawa ang group at we educate them, tinatanong ko, sino ba ang nag-drugs na dito? Walang magtataas ng kamay. So sabi ko, paano natin matutulungan yung ibang kababayan natin na hindi pa pala kayo nakatikim ng alak, hindi pa pala kayo nakatikim ng alcohol? My point is, acceptance. Kung ako talaga nag-drugs when I was young, experience ko yun eh. I have to accept. Pero kung sabihin ko, hindi. No, wala. At the end of the day, paano mo matutulungan yung tao? I'm not being honest to myself. So, acceptance yung Acceptance. Ano, yun ang first Humility and step. acceptance. Yan yung sasabihin ko sa mga kababayan natin. It's okay. Strike out traveling! Time out muna sa stress dahil siguradong ikaw ang MVP dito. Halina't maki-throw in sa mga umati ka mong komentaryo. May sarili kang desisyon na dapat nilang sundin. Because at the end of the line, iba yung coach ang sinisisi. Pag natatalo, coach. Pag nanalalo, play. Yeah. One-on-one interview. Siguro pag-accept ng role wholeheartedly and siguro dun magsa-start yung magagandang laro mo if ma-accept mo kung anong kailangan gawin mo sa team. If your body is tired, dapat yung mental mo is not. At latest statistics and highlights. Ang shoot niya sa mid-range ay mataas ng percentage. Para makascore, tumawag lang sa 341-66300 at makibounce pa sa Talakayang Sports kasama sina Freddy Webb at Boyet Season. Fast Break! Sabado, alas 3 ng hapon sa DZMM. Marap sa akin lahat ng matatapang. Patutumbahin ko. Hoy! Ako ang pinakamatapang. Excuse me? Anong ikaw? Ako ang pinakamatapang. Wala nang basta tapang pa sa kanila. Dahil ang paborito niyong tambalan na sina Jerry at Anthony, walang inuurungan pagdating sa bakbakan ng mahalagang issue. Alam niyo naman kami